Yan, hello everyone. Kamusta tayo? Ayan, kamusta ang buhay-buhay? So, medyo naging maulan netong mga nagdaang araw pero ayan, tayo nagpapasalamat pa rin sa Panginoon dahil narito tayo at din sama-samang makakapanalangin at makakapakinig ng kanyang salita. So, napaka-formal na magsalita pero sige, start na tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. And bago yun, tayo po muna ay um, mag-pray. Sige, samahan niyo ako manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa panibagong araw na ah, patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Tunay nga na dahil sa iyong biyaya at kabutihan Panginoon, narito kami minsan pa na makapag-aaral ng iyong salita. Kaya dalangin ko po Panginoon na patuloy niyo po ihanda ang aming puso at isipan, ang aming pandinig, Lord God, ang aming mga buhay sa pagtanggap namin, Panginoon, ng iyong mga mensahe. Dalangin ko na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na handang magpaturo at ng kaliwanagan, Panginoon. Kayo ang siyang mangusap, Panginoon, sa aming mga buhay. Gamitin niyo lamang ako bilang isang instrumento at patuloy, Panginoon, tanging mga salita mo lamang siyang um, maibahagi ko, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama, ng mga distraction o gawatang ka ng kaaway, wala pong kapangyarihan sa aming mga buhay in the name of Jesus. Ang katagumpayan lamang na nagmumula sa iyo at higit ang presensya mo ang patuloy naming maranasan sa gabing ito. Maraming salamat, aming Ama. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakilat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, start na tayo guys. So, sorry, di ko na kayo makakamusta isa-isa. Dahil video lang to pero, ayan. Nakakaasa kayo, sobrang saglit lang siya. So, ayan. Sige, so samahan nyo ako makapagbasa sa 1 Thessalonians 5:18. Siguro familiar na sa iba to. Sabi dito, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Ayan. Kung may naririnig kayo guys, pasensya na. Ayan. Ingay sa baba eh. Ayan. So, tunay nga no na napakaraming aral yung matututunan natin doon pa lang sa binasa natin. Ano yung sinasabi doon? Lagi tayong magpasalamat at magpasalamat tayo kahit anumang mangyari. Dahil daw ito yung kalooban ng Panginoon. Yan. Doon pa lang magigets na natin kung ano yung patutunguhan nung mensaheng pag-aaralan natin sa gabing ito. Ayan. Ito yung patungkol sa pasasalamat. Pero hindi yung title. Ang title natin is Cultivate a Thankful Heart. Cultivate o parang pagyamanin. Yun. Yung pusong nagpapasalamat. Or yung nagpapasalamat na puso. Basta ganun. Ayan. So, cultivate a thankful heart. Number 1 natin, prayer and thankfulness cannot be separated. Tunay nga yung dalawang bagay na yun, hindi talaga siya mapaghihiwalay eh. Yan. Kung babalikan natin yung verse na binasa natin, at atras tayo ng kaunti, sabi dun sa 17, laging manalangin. At so kasunod sa 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Yan. 'Di ba? Doon pa lang sa binasa natin magkasunod na siya. At kailanman hindi ito mapaghihiwalay. 'Di ba? Alam naman natin na ang panalangin na yun yung way ng pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos. Yun yung way para humingi tayo sa Kanya lahat ng gusto natin, lahat ng nais nating sabihin. 'Di ba? Yung mga hinihingi natin sa Kanya, sa ating mga personal na pangangailangan man yan, pangangailangan ng ating mga kaibigan, kapatid, mga magulang, yan, pamilya, or ating mga kapwa. Diba? Napakarami kagalingan, yan, trabaho, kaalaman man yan na hinihingi natin sa Kanya. Napakarami. Yan. And
kung ano yung tugon ng Panginoon doon, kung ano yung um, sagot ng Panginoon sa panalangin na nilalapit natin sa Kanya or nanilapit natin sa Kanya. Maaring yes, maaring tinugon ng Panginoon yon mismong araw na yon, or mga lumipas na ilang araw at tinugon ng Diyos yon, or in short, tinugon talaga ng Panginoon. And maaring no, hindi talaga tinugon ng Panginoon dahil alam niya na meron siyang the best na ayun, the best na bagay na ibibigay pa sa iyo. Ayan. Alam naman natin yung tugon ng Panginoon sa mga panalangin. Alam naman na natin yun. So, doon papasok yung pasasalamat. Ayan. Ano man yung tugon ng Panginoon sa mga panalangin natin, magkaroon tayo ng tagon? Ingay kasi. Magkaroon tayo ng pusong nagpapasalamat. Ayan. Ano man yung tugon ng Lord doon. Diba? Yan. So, halimbawa na lang natin na meron tayong isang maliit na bata. Batang makulit. Yan, maliit na bata na kasama natin. Yan. So, pasensya ng ingay guys. Talaga naman. Ayan, maliit na bata na maingay at makulit. Ayan. Tapos, parang, kunyari nagluluto ka, ganon. Tapos naghihiwa ka muna bago magluto. Ayan. Hiwa ka ng ganyan. Tapos gusto niya hiramin yung kutsilyo. Ayan. Siyempre, bilang isang kuya. Ayan. Kunyari, tatay na ako. At anak ko yun. Ayan. Siyempre, bilang tatay, hindi ko ibibigay yung kutsilyo na hinihiram niya o na hinihingi niya. Dahil alam ko na makakasakit sa kanya yun. Alam ko na hindi makakabuti sa kanya. And maaaring masaktan siya kapag nahiram niya or natanggap niya yung bagay na yun. Masaktan yung sarili niya or kasugat siya, ganun. Yan. So, yan, parang ganun din ng ating Ama na nasa langit. Na alam niya yung mga bagay na makakabuti sa atin. Alam niya yung mga bagay na makakasakit sa atin. At alam niya yung bagay na the best para sa atin. Yan, lagi nating tatandaan yung bagay na yun. Yan. Maaring, napapakinggan na natin ito madalas. Yan, di ba? Alam naman na natin siguro yun. Yan, pero minsan kasi parang minsan nakakalimutan natin. Minsan nawawala sa isipan natin, nawawala sa puso natin yung bagay na yun. Yan. Kaya nire-remind mo ulit tayo na ano man yung tugon ng Panginoon sa mga panalangin na dinudulog, na nilalapit natin sa Kanya, magkaroon tayo ng puso na nagpapasalamat, pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil alam niya talaga yun, kung ano yung ikakabuti natin at kung ano yung the best para sa atin. Alam niya ang lahat ng bagay at tunay nga na nararapat na tayo magpasalamat lamang sa Kanya. So, number 2 natin. Yan. Number 2 na sabi dito, God want us to cultivate a thankful heart. Ayan. Tunay nga yung dalawang bagay na pananalangin at pasasalamat ay kailanman hindi may paghihiwalay. Maghiwalay na lahat, hindi lang. Hindi, joke lang. Kailanman hindi yun mapaghihiwalay. And nais ng Diyos na pagyamanin natin pusong nagpapasalamat. Nais ng Diyos na tayong mga anak niya ay magkaroon ng ganon, magkaroon ng mapagpasalamat. Diba? Ano yung pakiramdam, diba, na napakasarap sa pakiramdam kapag kunyari ikaw meron kang isang bagay na naisibigay doon sa kaibigan mo, sa anak mo, kabataan pa lang may anak na, sa kaibigan mo na lang o sa kapatid mo or sa nanay mo, ganon, mga magulang. Ayan. Siyempre bilang kabataan wala pa tayong source of income, pero lang kung extra, ayan, di ba, kunyari
pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo talaga yung bagay na yun. Tapos, parang gusto mo siya regaluhan. So, pag niregalo mo yan sa taong yan, di ba? Napakasarap kapag masaya siya. At mas masarap talaga sa pakiramdam kapag um, nagpasalamat siya. Ayan. So, di ba iba yung mararamdaman natin bilang mga bilang mga ayan, kung tayo yung nagbigay dun sa taong nagpapasalamat sa atin. So, ganun din ang ating Panginoon. Nais ng Diyos na tayo maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. Nais ng Diyos na matuto tayo na magpasalamat. Dahil tunay nga na siya ay Diyos na mabuti. Siya ay Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang kailanman. Yan. Kung ating ang iisipin, di ba? Yan. Lalaanan natin ng oras yung pag-iisip na to. Diba? Tunay nga na, o nga no, sapat lagi ang biyaya ng Panginoon. And doon pa lang sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo upang akuin lahat ng ating kasalanan at siya'y tumanggap ng parusa na dapat tayong tumanggap. Grabe, karapat dapat talaga siyang pasalamatan at ayun, itaas. And maging ngayon sa ating mga buhay, pagising pa lang natin sa umaga at nagpapasalamat na tayo. Pagmulat pa lang ng ating mga mata, hindi yung parang yung mga galamay natin gumagapang. Nakapikit pa yung mata pero yung galamay, yung mga kamay natin gumagapang. Hinahanap lang yung cellphone. Ayan. Diba? Maging sa mga pagkain na natatanggap natin, magpasalamat tayo sa kalakasan, sa mga kagalingan, sa katugunan ng mga panalangin or hindi. Ayan, pagpasalamat natin yun sa Panginoon dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng puso nagpapasalamat ano man yung mga natanggap natin na nagmumula sa ating Panginoon. Ayan. Last natin, number 3, Christians should be the most positive people in the world. Ayan. Dapat tayo mga tao, mga Kristiyanong mamamayan. Dapat tayo ay maging parang positive people in the world. So, tunay nga na minsan kasi kung sa mundong ginagawa natin pag nakita tayo ng ibang tao, di ba parang di na nga tinugon yung panalangin niya, ganyan na nga yung kalagayan niya, is matututo pa rin siyang magpasalamat, matututo pa rin siyang manampalataya sa Diyos niya. Tunay nga na kahit ano man yung sagot ng Panginoon sa panalangin natin, yan, maging positive yung ating kaisipan. Yan. Sa lahat ng oras, maaring yes yung sagot ng Lord or no. Yan. Kung yes, mapatuloy na maging positive pa rin, at kung no, yan, higit na patuloy pa rin tayo dahil bakit? Alam natin na ang Diyos may magandang plano para sa atin. Diba? Jeremiah 29:11, alam natin yun. Tapos, kung babasahin pa natin yung kasunod na doon sa 18, sa 1 Thessalonians 5, verse 18, na sabi doon sa dulo, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakikristo Jesus. Ayan. Dahil yun yung kalooban ng Panginoon eh. Diba? So, ano ba yung kalooban ng Lord? Doon pa lang, malalaman natin na pag sinabing kalooban ng Panginoon, para din yun sa ikabubuti natin. Para din yun sa, ayun, para sa atin. Yan. Kahit hindi sinagot ng Lord yung panalangin mo, panalangin ko, yan, still, para yun sa ikabubuti natin.
Huwag natin iisipin na pag hindi tinugon ng Panginoon yun, maramot ang Diyos, or parang pinagkakaitan tayo ng Panginoon. Yan, hindi ganun yan. Lagi nating tatandaan na para sa ating ikabubuti natin at 100% na may the best na plano ang Diyos para sa iyo, para sa akin, at maging para sa ating lahat. Diba? Kaya maging positive lang tayo lagi. At patuloy na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ayan, sa ating, kaya lagi nating tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na pinagkakaloob sa atin ng Lord. And kung may kising man tayo sa umaga, ayan, doon pa lang manalangin na tayo, makakapagpahinga na tayo. Ay, pagpapahinga. Ayan, makakapa-relax yung katawan natin, makakatulog, ayan, ng maayos, di ba? Magpasalamat tayo sa Lord dahil nakahiga ka ng maayos, dahil nakatulog ka ng maayos, may kamat unan ka, nahihigaan, ayan, may bubong ka, ayan, di ba? Magpasalamat tayo. Pagpasalamat natin lahat yun sa Panginoon. Patuloy na maging positibo ang ating kaisipan. Tayo maging positive. Think positive in the light of Christ. So, alam natin na may magandang plano ang Diyos. At yung planong yon ay para sa ating ikakabuti at hindi para sa ating ikakapahamak, at ito hindi magpapalayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon. So, yun lamang po, and to God be all the glory. Yan. So, naway may mga natutunan tayo, and kahit saglit lang, yan, naway tumatak ito sa ating puso at isipan. Yan. Sige, tayo po'y manalangin. Close na natin ang ating napag-aralan sa gabing ito. Samahan niyo po ako manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa tapos naming pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga Panginoon na kailanman hindi mo kami pinabayaan, kailanman hindi mo kami iniwan. Kaya Panginoon, salamat Lord God sa inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Amin pong pinagpapasalamat Panginoon ang lahat-lahat ng iyong ginagawa at hindi ginagawa Panginoon sa aming mga buhay. Sa mga panalangin tinutugon nyo at sa mga panalangin hindi nyo po tinutugon. Salamat po. At nais po namin Panginoon na patuloy nyo kaming turuan, na patuloy na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. I pray, O God, na patuloy nyo po kami turuan Panginoon na manatiling positibo Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay Panginoon. Maraming salamat po Diyos. Dalayan ko sa lahat ng mga aral na aming po napag-aralan, na pag-usapan sa gabing ito, ipatuloy itong tumatak sa aming puso at isipan at hindi maagawan ng kaaway Panginoon. Bagos patuloy po ito lumago at patuloy na magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat aming Ama. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bye bye guys. Thank you and God bless po.